Ay ng Diyos sa gandang panahon na So, okay na. So, glory to God. At tinipon niya muli tayo dito sa Bergamo para pag-aralan ng kanyang salita. So, kung naalala niyo yung last week, ang pinag-aralan natin ay Acts chapter. Anong chapter last week? 19. So, ngayon ay Acts 20. So marami tayong pinag-usapan last week tungkol sa mga miracles, sa gawa ng banal na spirito, at sa gawa din ng masamang spirito. Yung mga pinag-usapan natin last week. So dahil sa mga nangyari sa Acts chapter 19, so doon na buo ang malaking part ng Church of Ephesians. Doon yung, kasi nasa Ephesus sila. So yung book of Ephesians, yun ay sinulat niya nung siya ay nasa Rome para sa mga Ephesians. So itong time na to, sa Acts chapter 19, dito talaga nabuo yung Church of Ephesus, yung mga Ephesians. So dito makikita natin si Timothy na naging pastor. At syempre may mga iba pang mga leaders, may iba pang mga churches sa palibot ng Ephesus. At dahil nga sa nangyari, kung naalala nyo yung nangyari na nagkaroon ng kaguluhan, bukod doon sa mga Hudyo na hindi sang-ayon doon sa mga tinuro ni Paul patungkol sa Kingdom of God, ay marami ring mga negosyante na nagalit kay Paul. Dahil nga ang negosyo nila ay patungkol sa mga Diyos-Diyosan. Gumagawa sila ng mga rebulto, gumagawa sila ng mga nanguhula sila or mga mga magician sila. So, nasisira yung negosyo nila dahil sa ginagawa ni Paul. Dahil siyempre si Paul araw-araw may mga miracles. So, imbis na sa kanila napupunta yung kikitain nila dahil baka nagpapagamot o nagpapahula o bumibili ng mga rebulto sa kanila, ay kay Paul na pumupunta yung mga tao o sa church ng Ephesus or kay Timothy. Sa kanila na napunta. At yung mga paraphernalia nila, sabihin na natin, para manghula o mga rebulto ay sinunog nila, tinapon nila, binasag nila. So, glory to God dahil kahit na itong kwento na ito ay sabihin na natin 2,000 years ago or less than 2,000 years ago, sa panahon natin ay talagang pwede nating maintindihan. Kasi kahit nasa Pilipinas, talagang dito sa Italia medyo un po di meno di ba? Kasi nga rito, parang neutral dito Kahit nasabihin mo pa ang Italia ay Catholic na nation dahil nandito ang Vatican, maraming Italiano hindi na naniniwala. So, un po di meno yung ganitong usapan, lalo na pag sa mga katrabaho. Mas maraming Italiano ang hindi naniniwala sa Diyos. Or hindi naniniwala sa spiritual na reality. Sa mga divination, hindi na sila naniniwala sa mga hula-hula. Kasi nga, siyempre, noong mga nakaraan, di ba, uso sa TV yung mga nanguhula. Tapos di ba may Brasiliano, naalala yung Brasiliano na nakulong, na ngayon nakalaya. Babae, nung pangalan yung babae? Oo, may kasama siyang babae. Magkasama yun nasa TV sila, nanguhula sila. Tapos nanghihingi sila ng pera. So dahil doon, nakulong sila, syempre maraming Italiano, tumigil na sa paniniwala sa ganun. So noong unang panahon, syempre, naniniwala sila kay, di ba yung Santos, yung dumugo yung kamay, yung pare, ang pangalan lang? Yung Santos. Padre Pio. Hindi, Padre Pio ba? Padre Pio? Padre Pio nga ata. Dito, baka siya ang unang So, Padre Pio. So, nung unang pala, tsaka meron yung mga lugar, kahit ngayon, may mga lugar na doon nagpakita si Mama Mary, so doon sila nandumuluhan so doon sila nagmimisa, doon sila Pero, yun nga, ang pananampalataya nila, hindi directly to God, kundi doon sa mga nangyayari, or kay Mama Mary, or doon sa mga pare. So, ang tinuturo sa atin ng banal na salita ng Diyos at ni Paul mismo is every time na meron tayo pangangailangan, pwede tayong dumiretso sa ating Panginoong Yesus, sa ating Diyos, sa ating Ama. Amen? So hindi natin kailangan, maraming nakapanood ngayon, mga debate ng Katoliko, ng Protestante, o ng ibang mga relihiyon, na sila kailangan pa nilang dumaan para sa pare, para mag-confess, or ang pare mananalangin sa kanila. But for us, pwede tayong manalangin
directly to God. Why? Because we have the Holy Spirit. Hindi na kahit nasa ang lugar tayo, pwede tayong manalangin. Okay? Or if you want to confess to somebody, kasi nga, syempre, isang paraan para malaman mo sa sarili mo na ikaw ay nagbago na is yung mga kasalanan mo, kaya mong i-confess sa iyong mga kapatiran. Kasi mabasa rin naman natin sa Bible na confess your sins to your brothers and sisters. Kahit hindi directly sa pastor, sa ang mahalaga kasi is kung kaya mong i-confess yung kasalanan mo, ibig sabihin, nagbabago ka na, gumagawa ka ng paraan para hindi mo na ulit gawin yung kasalanan mo. So hindi ka na nahihiya. Kasi pag nahihiya ka, ibig sabihin, ginagawa mo pa rin eh. Pero pag kaya mo na siyang i-confess yung mga dati mong ginagawa kasalanan, ibig sabihin, ay kahit pa paano, gumagawa ka ng paraan para mabago mo yung sarili mo. Amen. Because that is true repentance. Okay, ang repentance, hindi lang yung basta umiiyak ka, nagsusorry ka, kundi tinalikuran mo na yung dati mong ginagawa at nagpapatuloy ka sa paglapit sa ating Panginoon. So sa Acts 20, yun nga yung continuation ng kaguluhan sa Ephesus. Tumakas si Paul at ngayon ay parang magpapaalam na siya. So ito na yung ending ng second missionary journey ni Paul dahil sa mga susunod na biyahe niya ay lalagpas na siya ng dagat. So ngayon lumagpas siya ng dagat, pero nandun pa rin siya sa area niya. Kung napansin nyo, paikot-ikot lang siya, di ba lang nakaraan nung una, umpisa meron tayong mapang ginamit, na umiikot lang siya ng Greece, Cyprus, Turkey, paikot-ikot lang siya, Jerusalem, tapos babalik ulit ng Greece, ngayon yung Ephesus lang sa Greece, tapos means umiikot lang Antioch, lahat nandun lang siya, paikot-ikot lang siya, first missionary journey, second missionary journey. Sa third missionary journey, lalayo na siya. Papunta na siya na Europe. Sa na. Kasi dati ang Greece, hindi pa siya masyadong part na. Kasi malayo siya kung tutuusin, nakahiwalay siya sa Europe yung Greece. Ngayon yata, hindi pa. Okay. Pero Greece, Europe siya. Hindi pa ganun. Pero mas malapit pa nga ang Turkey kaysa sa Greece. Kung titingnan mo sa mapa, mas malapit ang Turkey sa Europe kaysa sa Greece. Pero ang Greece sa panahon natin ngayon is Europe. Pero noong unang panahon, pag sinabi mong Europe or yung part ng east, ng west is hindi kasama ang Greece. Talagang nandun yung Italy or Germany or Spain, yan ang tinatawag na west side. Okay? So, basahin natin sa Acts chapter 20. Okay? Buong chapter, medyo mahaba pero samahan niyo ako para makita natin yung buong kwento kung ano nangyari. And after the uproar was ceased, Paul called unto him the disciples and embraced them. Okay? As in actually, naniyakap niya yung mga disciples. Ibig sabihin ng disciples, hindi yung 12 disciples, kundi yung mga naging disciple niya, yung mga sumunod sa kanya at may mga naturuan niya. Yun yung mga tinatawag ng disciples dito. And departed to go into Macedonia. And when he had gone over those parts and had given them much exhortation, he came into Greece. Yan, bumalik na rin siya ng Greece. From Macedonia, nagpunta ng Greece. And there about 3 months. 3 months siya sa Greece. And when the Jews laid wait for him, as he was about to sail into Syria, he purposed to return through Macedonia. And there accompanied him into Asia, Sopater of Berea and the Thessalonians, Aristarchus and Secundus and Gaius of Derbe, and Timoteo, si Timothy to, and of Asia, Tychicus and Trophimus. So mga pangalang Greek. So kasi nga mga taga Ephesus, okay? Mga leaders at mga pastors. This going before tarried for us at Troas. And we sailed away from Philippi after the days of unleavened bread and came unto them to Troas in 5 days, where we abode 7 days. And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. Ito na yung nag-preach si Paul ng Kingdom of God simula umaga, sabi rito, okay, hanggang hating gabi, hanggang midnight. Okay? And there were many lights in the upper chamber where they were gathered together. So nasa rooftop. Okay? And there sat in a window a certain young man named Eutychus. Okay, tandaan yung pangalan to, Eutychus. Kasi lagi nyo ito maririnig sa mga nagpipreach, lalo na sa mga natutulog habang may nagpipreach. Okay? So pag nahihigab na kayo, tandaan nyo yung pangalang Eutychus.
baka ito mangyari sa akin. Being fallen into a deep sleep, and as Paul was long preaching, he sank down with sleep and fell down from the third loft and was taken up dead. Okay, nasa rooftop sila, nakatulog siya, in short, at nahulog siya from third floor. Buti may nakaharap. May hagdan, so mabubuhay pa kayo. So, and Paul went down, okay, bumaba si Paul, and fell on him, and embracing him. So, talagang hiniyakap ni Paul habang nakahiga si Eutychus, and said, "Trouble not yourselves, for his life is in him." Okay, sabi niya, buhay si Eutychus. When he therefore was come up again, so umakyat na sila ulit, and had broken bread and eaten and talked a long while, even till break of day, so he departed. And they brought the young man alive. Okay, so buhay si Eutychus, glory to God. And were not a little comforted. Okay, so medyo nalungkot sila, siguro kasi nakala nila patay na, pero na-comfort sila dahil nakita nila na buhay si Eutychus. Pero hindi ibig sabihin na pwedeng matulog. Okay, so, okay, sa 13, and we went before to ship and sailed unto Assos, there intending to take in Paul, for so had he appointed, minding himself to go afoot. And when he met with us at Assos, we took him in and came to Mytilene. Okay, dito na sila mag-meeting sa Miletus. And we sailed thence and came the next day over against Chios, and the next day we arrived at Samos and tarried at Trogyllium. Daming lugar, so hindi na natin masyadong tandaan yung mga ibang lugar. Ang mahalaga ay the next day we came to Miletus. Okay? For Paul had determined to sail by Ephesus because he would not spend the time in Asia, for he hasted, if it were possible for him to be at Jerusalem the day of Pentecost. So nagmamadali siya, so hindi na siya huminto ng Ephesus, kundi nasa Miletus sila. Ha? June o July yun. Day of Pentecost? Inaano na kayo Kasabay yun ng Holy Week. First week of April yun. Actually, ang Pentecost. Ha? June or July. Ay, hindi kasi Pentecost nga pala after ng ano. June or July yun. Unleavened bread. So yung mga ganito pa na mga May. Parang May. Hindi ba May? June or July. Kasi June, sa July. party doon ng simbahan ng ano ka to. Nag-ano sila dyan. Hindi ko alam kung sinusunod pa rin nila yung tunay na date ng mga Hudyo, pero on nila. Pero mga ganun nga yun after ilang months. Okay. And from Miletus, he sent to Ephesus and called the elders. Yan. Pinatawag na ulit yung mga elders ng Ephesus at pinapunta niya sa Miletus. And when they come to him, he said unto them, Ye know, from the first day that I came into Asia, after what manner I have been with you at all seasons, serving the Lord with all humility of mind, and with many tears and temptations which befell me by the lying in wait of the Jews, and how I kept back nothing that was profitable unto you, but have showed you and have taught you publicly and from house to house, testifying both to the Jews and also to the Greeks repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. And now behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there, save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and afflictions abide me. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. And now behold, I know that ye all among whom I have gone preaching the kingdom of God. So yun yung preaching niya palagi, the kingdom of God. And his testimony is the gospel of the grace of God through our Lord Jesus Christ. Yung sinabi niya, shall see my face no more. So nagpapaalam na siya rito. Okay? Sinasabi niya yung preaching niya, sinasabi niya yung mga ginawa niya para sa Ephesus. Why? Dahil nga, una, babalik na siya ng Jerusalem, and second, magbabiyahe na siya for the third missionary trip. Okay? Wherefore, I take you to record this day that I am pure from the blood of all men. For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost had made you overseers to feed, the church of God, which he had purchased with his own blood. For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Also,
of your own selves shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them. Therefore watch and remember that by the space of 3 years I cease not to warn everyone night and every day with tears. And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all of them which are sanctified. I have coveted no man's silver or gold or apparel. Ye yourselves know that these hands have ministered unto my necessities, and to them that were with me. I have showed you all things, how that so laboring you ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. Ito ay sinabi mismo ni Jesus Christ kasi nakapula sa Bible ko. So red letter siya. So galing kay Jesus Christ yun. It is more blessed to give than to receive. And when He had thus spoken, He kneeled down and prayed with them all. And they all wept sore and fell on Paul's neck and kissed him, sorrowing most of all for the words which he spake, that they should see his face no more, and they accompanied him unto the ship. Amen. Glory to God. So, nakita natin na mahal si Paul ng mga Ephesians, no? Na kahit kailangan magbiyahe ng mga leaders at ng mga pastor ng Ephesians para lang makipag-meeting kay Paul, ginawa nila. At hindi lang yon, talagang hinatid siya hanggang sa sasakyan niyang barko. Okay? So, ang title ng ating pag-aaral, ng ating preaching, All for This, for the Kingdom of God. Ito ang title natin. Okay? We do this for the Kingdom of God. So, yun ang talagang reason ni Paul. Okay? Kung bakit niya tinipon ang mga disciples ng Ephesus, ang mga leaders ng Ephesus, para kung ano yung pinreach ni Paul, ayun din ang i-preach ng mga Ephesians. So, bukod sa Book of Ephesians, nagsulat din siya directly kay Timothy. Di ba? May 1 Timothy, 2 Timothy. Ibig sabihin, talagang yung discipleship ni Paul is napaka-strong. Na kahit na malayo siya, talagang yung time na nandun siya, talagang lahat, sabi niya nga, lahat ng pwede kong ituro sa inyo, tinuro ko. Wala akong winidhold. Wala akong itinago sa inyo. Okay? At isa pa, wala siyang hininging kahit na ano. Kung meron man silang binigay, hindi yun ni-require ni Paul. Sabi nga ni Paul, lahat ng pangangailangan ko, ginastusan ko. Ako mismo ang gumastos ng pangangailangan ko. So, wala talagang masasabi ang kahit sino kay Paul nung panahon. Okay? Kasi nga yung mga ibang makikita natin na talagang nagre-request sila na dahil ako ang inyong pastor, ako ang leader ninyo. Okay? Dapat may bahay at lupa ako. Dapat hindi ako sumasakay ng coach. Dapat business class kapag sumasakay ako ng eroplano. Or kapag kotse, hindi ako magdadrive ng hindi BMW, mga gano'n, di ba? So, hindi ko sila maintindihan. Personally. Kasi I believe na si Lord ang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan natin. And most especially when we ourselves give our lives to God, to serve the Lord. Si Lord ang bahala sa atin. So, hindi natin kailangan mag-require sa mga members. Ngayon, yung mga members, kung kakausapin sila ng Banal na Spirito, the Holy Spirit tells them. Dahil nga nagpo-provide ng pangangailangan ng mga pastor, si Lord eh. Pero si Lord, hindi naman siya magpapaulan ng pera. Diba? Sino, magpapayong ako sa loob ng bahay namin. Kasi baka biglang may bumagsak ng mga barya, gano'n, di ba? So hindi nangyayari yun, di ba? Walang biglang may nagdi-deliver ng kotse, di ba? Pero malay mo, kasi may kakilala akong pastor na yung member, binigyan siya ng Volvo. Kasi yung member niya, prinsipe. So, sa Germany. Di ba? Binigyan sila ng kotse. Binigyan sila ng Volvo. So, nangyayari yun, pero hindi yun dapat nire-require. Amen? Kundi ang nire-required, ang talagang merong requirements, yung pastor. Because pag pastor ka or leader ka, kailangan mong ituro lahat ng pwede mong ituro. Kailangan lahat ng pagkakataon to disciple, lahat ng pagkakataon for people to understand the kingdom of God, kailangan mong magawa at kailangan mong gawin.
Okay? So, for me, kaya favorite ko rin pag-aralan, o sa mga paborito ko pag-aralan yung buhay ni Paul, is because nakikita ko yung buhay ni Paul as yung buhay ng mga pastor sa panahon natin ngayon. Amen? Kasi for example, kasi yung mga ibang mga disciples, sabihin na natin na naranasan din naman nilang maging leaders, naranasan nilang maging pastor, maging apostle, mag-plant ng church. Pero iba yung mga na-experience ni Paul. Talagang maraming mga pastor ngayon sa Pilipinas na nagrereklamo na kaya nga sa Pilipinas pag sinabing may nanliligaw na pastor, sasabihin ng magulang, sasagutin mo ba yan nanliligaw sa'yo? Hindi naman yan yayaman. Ganun. Kasi yun ang sa atin, mga pastor, sasabihin, hindi naman yung mayaman, pero maraming mayaman ng pastor. Hindi lang ngayon na noon. Ngayon na. Ang mga papastor ngayon is Kasi nga, nire-require yung member na magbayad, na magbigay. Pero, si Paul, sinasabi niya, ang requirement is sa ating mga leaders. Kasi yun kausap niya mga leaders, yung mga pastor. Hindi natin kasi nga kagaya nung pinag-usapan natin sa Jerusalem Council na nire-require nila yung mga requirements ng Hudyo. Nire-require din nila sa mga members na Hentil. Sabi ng mga disciples, hindi nyo kailangan silang i-require. Sa mga Hudyo, na Hudyo sila, kung lumaki silang Hudyo, required sa kanila yung mga batas ng Hudyo, ipagpatuloy nilang gawin yung mga ginagawa nilang batas ng Hudyo, sa mga Mosaic law. Pero kung Hentil, at hindi naman sila required na gawin yung mga bagay, wag natin i-require sa kanila, kundi gawin natin magaan para sa kanila ang pagiging. Kaya nga tinuturo ni Paul na, lalo na sa giving, when it comes to giving, dapat buong puso mong binibigay. Meron kang kasiyahan na binibigay kung ano man yung ibigay mo. Amen? Sabi nila, karatesta. Diba? Hindi boksingero. Karatista, gano'n ba yun? Yun ba yun? Kasi pag boksingero, nakasarado. So, dapat karatista. Baka biglang may mong ganun sa ano. Okay? So, tatlong bagay ang nakita kong talagang gustong sabihin ni Paul sa mga leaders ng Ephesus. Unang-una is the message. Okay? So, binanggit natin kanina. So, the message is dapat hindi nagbabago. Kaya nga lagi kong sinasabi o pinipreach na the message or the preaching should always be the kingdom of God. Amen? So the way to the kingdom of God is through the grace of God through Jesus Christ. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Amen? So, napakahalaga na maintindihan natin na the kingdom of God is not for the future. Kasi nga karamihan ng mga preachings, para mas mabilis, mas maraming mag-gather ng mga tao, ang problema is hindi sila nagmamature kasi ang hope nila is for the future. Ibig sabihin, ang regalo na binibigay sa atin is yung buhay na walang hanggan sa langit. Na hindi naman yun mali, tama naman. Okay, kasi lahat naman tayo, mamamatay tayo dito sa mundo, after na pupunta tayo sa langit. Pero ang binibigay sa atin is the kingdom of God. At yung kingdom of God, hindi yun for the future. That is for now and for the future. Kaya nga, ang mundong ito, gugunawin at magkakaroon ng new heavens and new earth. So tayo, kung namatay ka ngayon sa panahon na ito, pupunta ka sa langit, siyempre, bubuhayin ka muli, okay, sa rapture. Bakit? Kasi kailangan yung katawan mo eh. Okay? Bakit kailangan ng katawan mo? Kasi may new earth. Okay? At sa new earth, lahat ng may pananampalataya sa Diyos at nagsilbi sa Diyos, sila yung magiging leaders dun sa new earth. Okay? So this is the preaching. Okay? Yun ang preaching ni Paul. Yun ang preaching ng mga disciples. Kaya nga sabi ni Paul, kailangan kong bumalik sa Jerusalem. Yun yung paalam niya. Bakit? Kasi sa Jerusalem, pinapatawag din siya eh. Kasi chinecheck din ng mga disciples kung parehas ba yung preaching ni Paul. Kasi nagtataka sila eh. Bakit tayo dito sa Jerusalem, madami nating pastor, madami nating mga apostles. Bakit hindi tayo dumadami kagaya? Dumadami rin naman sila. Talaga. Pero hindi kagaya ni Paul na talagang every place na mapuntahan niya, nakakapag-plant siya ng church. Talagang lahat ng madaanan niya. So kahit saan siya mapadaan, meron siyang matutuluyan, meron siyang mapupuntahan. Okay, so
gusto nilang i-check yung preaching ni Paul. Kaya pagdating ni, makikita natin sa mga susunod, pagdating ni Paul, kahit sa Jerusalem, ang preaching niya, ganun pa rin, the kingdom of God pa rin. Amen? Kaya nga, for me din, kahit anong part ng Bible ang ipipreach ko, connected pa rin siya sa kingdom of God because that is the filter. That is our filter. Ibig sabihin, pag filter, yun yung standard. Okay? Ng lahat ng sasabihin mo, kasi nga, pag nalihis ka sa kingdom of God, magiging self-centered yung mga turo mo. Di ba? Kaya nga meron pag nag-aaral tayo ng Word of God, may tinatawag na exegesis, merong tinatawag na eisegesis. So parehas siyang ginagamit kapag nag-aaral ng salita ng Diyos. Pero yung exegesis kasi, kino-compare mo yung Word of God sa Word of God. Ibig sabihin, may filter ka. Okay? Na hindi lang, eisegesis kasi yung sa sarili mo. Kung ano yung sa tingin mo, na ganito ang meaning niya, or ano yung masasabi mo dun sa text, patungkol sa buhay mo. Yun yung eisegesis, ibig sabihin, person to Bible. Pag exegesis, Bible to Bible. So, Bible to Bible, hindi lang maghahanap ka ng verse na katugma doon sa binabasa mo, kundi i-confront mo siya sa preaching. Okay? The preaching. Okay? And the preaching is the kingdom of God. Amen? Si Jesus Christ, lahat yung napag-aralan natin, lahat ng parables. Di ba? Lahat ng parables, kingdom of God eh. Di ba? Lahat ng Beatitudes, kingdom of God. Di ba? Lahat ng tinuro ni Jesus Christ, kingdom of God. Kaya nga yung mga disciples, talagang punong-puno sila ng kingdom of God. The problem is, hindi pa nila maintindihan nung kasama pa nila si Jesus. Kasi nagtatanong sila, Lord, bakit ba, Jesus, bakit laging parables yung tinuturo mo? Okay? That is to hide, sabi ni Jesus Christ, kasi kala natin para maintindihan, but that is to hide the teachings of the kingdom of God. Okay? The gospel of the kingdom of God. So, bakit to hide? Kasi nga kailangan muna ng Holy Spirit para talagang maintindihan natin yung kingdom of God. Kagaya ng mga disciples, talagang naging maliwanag sa kanila yung preaching of the kingdom of God after the Pentecost. Amen? Nung dumating yung Holy Spirit sa simula ng Book of Acts, doon naging maliwanag sa kanila yung preaching. At once na every time na ipinipreach nila yung kingdom of God, the gospel, okay, ay talagang ang galaw ng manifestation ng Holy Spirit talagang kakaiba. Okay, libo-libong tao tumatanggap sa Panginoong Yesus. Libo-libong tao gumagaling sa mga sakit nila, di ba? So kaya nga sa panahon natin ngayon, dahil maraming preaching na walang movement of the Holy Spirit, maraming nagsasabi na hindi na raw nag-work, mayroong mga cessationist na tinatawag na hindi na sila naniniwala sa work of the Holy Spirit sa panahon natin ngayon. But the work of the Holy Spirit continues because the gospel of the kingdom of God continues. Kaya ang problema kasi, iba na yung gospel. Okay? Yung mga ini-invite na mga pastor sa ibang church, ang gospel nila ay para yumaman ka. Ganun na ang mga preaching ngayon eh. Or para mapagaan yung loob mo, o maging parte ka, maging member ka ng church namin, di ba? Lalo na pag mayaman ka, kailangan mo maging member ng church namin kasi kailangan namin yung tithes mo eh. So, ganun na nagiging nangyayari. So, kaya nawawala yung manifestation of the Holy Spirit because nawawala na yung tunay na preaching, which is the kingdom of God. Na lahat tayo should be part of the kingdom of God. Maging mahirap ka man, maging mayaman ka man, in the kingdom of God, nagiging pantay-pantay tayo. Why? Because lahat tayo provided by God. Amen? Wala tayong pangangailangan. Kaya anong ginawa ng mga, sa Book of Acts, sa simula? Anong ginawa nila? Yung mga mayaman, binenta nila yung sobra nila, binigay nila sa church. Bakit? Para ibigay sa mga mahihirap. Kasi in the kingdom of God, pantay-pantay tayo. Merong mga nagpo-provide, merong provided. Amen? So, ganun sa kingdom of God. Why? Because it is God who provides everything. Amen? So, yun yung una, the message. Second is the inheritance. Okay? Kaya sabi rito, and now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and give you an inheritance among all of them which are
sanctified. When we are sanctified, amen, kapag tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Jesus, we receive the inheritance. Amen? Kaya yung inheritance na ito, babalik pa rin tayo doon sa kingdom of God. Amen? We are commended to God. Okay? Hindi lang basta tayo mismo yung binigay natin ang buhay natin sa Diyos, kundi bawat leaders they commend us to God. Amen? Ano ibig sabihin nun? We pray to each other, we pray for each other. So, as much as the pastor is praying for you, okay, God is expecting prayer from you for the pastors, for the leaders. Amen? Kaya nga napakahalaga para sa atin yung inheritance because our inheritance give us the confidence to pray. Amen? Kasi kung hindi ka anak, wala kang inheritance. Di ba? At kung hindi ka anak, di ba? Hindi ka pwedeng basta-basta manghingi sa kung sinong tatay na makasalubong mo. May nakasalubong ang tatay, di ba? Manghihingi ka ng pagkain. Sabihin nun, sino ka ba? Who you? Bakit kita? Pero kung anak mo yun, di ba? Sabi sa Bible, bibigyan ba ng bato ng tatay yung anak niya nanghihingi ng tinapay? Or nanghihingi ng isda, bibigyan ng ahas? Di ba? Kung ano yung hiningi mo sa tatay mo yun eh. Di ba? Kaya yung inheritance ng anak is automatic. Di ba? Because you are family. Amen? Kaya nga ang preaching kanina is about family, napakahalaga. Okay? And the last thing, okay? Sabi niya rito, I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak and to remember the words of the Lord Jesus, how he said it is more blessed to give than to receive. Amen? So, para sa amin, okay, hindi na namin yung iniisip because talagang whatever we can give, we give. Whatever God gives us, we receive. Amen? Pero talagang it is a blessing for us. Hindi yun dahil we receive, but because we can give. Amen? Kaya sabi nga rito ni Paul, na ipinakita niya lahat. Hindi lang siya basta nagturo, kundi he showed example. Talagang dinisciple niya si Timothy, nakasama niya sa mga trip, sa mission. Araw-araw nagtuturo siya, and the example na pinakita niya ay talagang makikita natin na kahit na si Timothy ay bata pa. Di ba? Kasi bata pa talaga si Timothy. Kahit yung mga ibang pangalan na binanggit dito ay mga bata pa to. Kung titingnan natin yung mga edad nila, mga bata pa sila. Pero, meron ng responsibility na binigay sa kanila. Amen? Why? Because it is not about the age. Kagaya sinabi ko nga sa inyo nung nakaraan, na ang pag-minister o pag-serve sa ating Panginoon, wala sa edad. Bakit? Kasi bakit pa natin kailangan ng edad? Meron naman tayong buhay na walang hanggan. Di ba? Bakit mo pa i-measure yung edad mo? Mas maganda nga yung, di ba, pag iba, mga bata, at least sinasabi dati, ng mga bata pa kami, buti pa kayo, bata pa lang kayo, nakakapag-serve na kayo. Kami matatanda na, konti na lang yung time namin. Pero kung isipin mo, it doesn't really matter. Di ba? Kasi mga nagsasabi, mga 50 years old, sasabihin, matanda na kami, so hindi na namin kayang gawin yung mga ginagawa nyo. Which is hindi totoo. kasi meron namang may kita naman natin sila yung mga kahit yung mga apostles si John nga eh, 'di ba? Si John. Kayo may ano yung tanong niya, hindi nakalimutan ko na pag-usapan. Tinanong niya kasi kung sino yung disciple na hindi namatay sa sa torture or sa hindi martyr. Kasi si John. Bakit hindi naging So si John tinorture din. At pinadala siya sa Patmos, di ba? Kaya nung nasa Patmos siya, medyo tolero na siya. Hindi, joke lang. Kaya dumating sa kanya yung revelations. Kasi nga parang nasa state siya ng trance kasi napunta siya sa future. Pinakita sa kanya future. At mag-isa lang siya ron. So marami nga nagsasabi na siguro nabaliw siya. Pero hindi ako naniniwala ron because ang nangyari sa kanya is a revelation from the Lord. At yung mga angels ang nagdala sa kanya, pakita sa kanya. So, pero bumalik pa rin siya. Nakabalik pa rin siya. Hindi siya namatay sa Patmos. Kaya makikita natin sa mga ibang
siguro sure na mga dadaanan natin yung mga verses na yun, na matandang-matanda na siya. Hindi na siya, sa Book of John siguro, sa Book of John, sa mga third John or second John, di ba sabi? Na binuhat siya. Kasi di ba si John, may kita natin sa Gospel of John na talagang lagi siyang may beloved. Kasi John na beloved siya, mapagmahal siya eh. Nung time ni kasama si Jesus Christ, siya yung laging nakasandal kay Jesus Christ. Siya yung talagang malambing sa lahat ng mga disciples, si John. Kaya nga sinasabi, sa mga picture, feminine yung pinipiling, di ba? Pinipiling model kay John sa Last Supper. Mukhang babae yung kaya sinasabi ni Dan Brown. Naalala niya yung pelikula ni Dan Brown, yung pangalan nun? Yung si Tom Hanks. Yung sa Rome, yung meron silang mga sinasabi na theory na sa Last Supper, yung drawing, yung si John, hindi daw si John yun, si Mary Magdalene daw yun. Da Vinci Code, yung pelikula ng Da Vinci Code. Okay. So yun ay mga theories lang, hindi yung biblical, hindi yung reality. Theory lang yun. Kasi nga, ang ginagamit ng mga model kay John, laging babae. Or lalaki na mukhang babae. Kasi nga, si John is talagang malambing. Para ipakita, i-symbolize na malambing si John, na malapit siya sa Diyos, talaga lagi siyang nakasandal. Okay? So, lagi siyang kasama. Kapag umaalis si Jesus, siya lagi yung kasama. So, bukod kay Peter, tsaka kay James, si John, di ba? Peter, James. Kaya Peter, James, and John. So, si James and John, sila yung magkapatid. Pero si John talaga yung malambing sa dalawa. So, si John, hindi naman favorite, kundi siya mismo talagang character niya yung pagiging malambing. So, hanggang nung matanda siya, dala-dala niya yun. Kaya pati lahat ng mga church, buong church, malambing din kay John. The last preaching ni John, binuhat siya ng congregation para dalhin sa church. Nag-preach siya na nakahiga. Ganon siya kamahal ng ng congregation. At nag-preach siya, nakahiga siya. At syempre, mababasa pa rin natin doon, may beloved pa rin. Talagang lahat ng sinasabi niya, may pag-ibig talaga. Amen? Kaya nga, though hindi natin lagi nababanggit lalo sa mga preaching. Ako hindi man talaga kagaya ni John. Magsasabi ako lagi na may beloved. Pero I assure na every time na I preach the Word of God, it is true love. Amen. It is true concern. Amen. Because I want na lahat tayo ay mag-mature. Gusto ko lahat tayo ay maranasan natin ang Kingdom of God. Hindi sa future, kundi ngayon. Amen. In the present. Amen. Alam ko na maraming tao, tayo mismo, marami tayong reklamo sa buhay. Marami tayong problema sa pamilya, sa trabaho. Amen? Pero itong mga bagay na ito, nakakabit pa rin ito in the kingdom of God. Because ginagamit siya ng Panginoon for us to mature, for us to see the difference. Amen? If we choose to follow God. Amen? Despite lahat ng mga problema, paghihirap, diba? Makikita natin yung difference sa mga ginagawa ng Diyos. Difference na, kasi minsan, it's the way of thinking. Meron ang isang lalaki, hindi ko alam kung lalaki o babae, trans ata, na video. Sabi niya, kung makakapagbigay kayo sa akin ng isang evidence para masabi na totoong may Diyos. Sabi niya, maniniwala ako sa Diyos. Dahil wala pang nakakapagbigay sa akin ng evidence na, ayun sila, Axel. Hindi, pumunta rin. Titingnan natin. Pumunta rin sa parko. Magagalaw na. Magagalaw na. Okay. So wala. Sabi niya, wala pang nakakapagbigay na kahit sino na evidence. Pero kung ikaw naman nananampalataya, pwede mo sabihin sa kanya, labas ka lang ng bahay mo. Tingin ka sa taas, tingin ka sa paligid. Di ba? Yung mga maraming bulaklak na wala naman nagdidilig. Pero ang gaganda ng bulaklak. May mga puno na wala naman nag-alaga sa mga puno. Pero lumaki sila. May mga hayop sa wildlife na wala namang nagpapadede sa kanila or nagpapakain sa kanila pero malulusog sila. Di ba? Lahat ng nasa paligid natin
na hindi man-made. Diba? Kasi kung man-made, sabihin na natin, tao ang gumawa, so pwede lang sabihin excuse yun na tao ang gumawa. No? Pero maraming bagay sa mundo. Ang ulan, ang ulap, ang kalawakan, ang universe, yung perfectness ng earth, di ba? Kung saan tayo nakalutang, all reflects to a creator. And hindi lang basta creator, a creator that designs perfectness. Amen? Dahil konting, parang millimeter lang nagalaw ng mundo ng maling ikot or maling position, maaari magkaroon tayo ng isang taon na winter or isang taon na summer, di ba? Maaaring lumapit tayo sa araw ng sabihin natin 1 metro, tapos masunog tayo, di ba? Or lumayo tayo sa araw ng 1 metro, di ba? Gyachato naman tayo, di ba? So merong seasons, di ba? Nagbabago, makikita natin mamamatay yung mga halaman ng winter, mabubuhay ng spring, di ba? Yun yung mga bagay na hindi natin kayang kontrolin sa sarili natin, kundi it directs to a creator. And hindi lang basta creator, a creator that provides all things. So if He can provide sa mga bagay na hindi kayang magpuri sa Kanya, at hindi niya ginawa para magpuri sa Kanya, paano pa kaya para sa atin? Na tayo ay ginawa ng Diyos specially para maging mga anak niya, di ba? Para maging tagapagpuri niya, para magamit niya sa Kanyang kingdom. Kaya kung kaya niyang i-provide yun sa nature, mas malaki ang pwede niyang i-provide para sa atin. Amen? Kaya nga sabi ni Paul, sabi ni Paul, ito ang salita ni Jesus Christ. It is more blessed to give than to receive. Because when you have the power to give, amen? You are blessed. Maraming tao gusto nila receive lang ng receive. Kala nila blessed sila kasi puro receive. Pero one day, okay, yung mga pinagkukuhanan nila ng nare-receive nila, tatalikuran sila nun. Amen? At syempre, dahil sila receive lang ng receive, wala silang binibigay. Di ba? Hindi sila papansinin na nun in the future. Pero kung ikaw ay patuloy na nagbibigay, patuloy na tuto. Kaya sabi ni Paul, di ba? Ye ought to support the weak. Di ba? Ang trabaho ng church, ang trabaho ng kingdom of God, ay hindi lang para magkaroon tayo ng pangailangan natin, kundi for us to abound in good things so that we can help those who are in need. Amen? So yun ang tinuturo sa atin ni Paul. Hindi lang siya basta-basta nagpapaalam sa Church of Ephesus, kundi siya ay nagpapaalala, hindi lang sa kanila, kundi sa atin din. Amen? Na kung ano man ang ibinigay sa atin ng Diyos, dapat mas malaki yung binibigay natin sa mga tao. Amen? Sa lahat, bigay natin. Bigay sa laman natin ng mga bahay. Abundance.